today is all about pause and play. Di ba? Pause and play. Play again. Okay. Pause and play again. So, in our life, it's all about story and at the same time, ano ba yung boses ko? Same time, it's all about, ayan, ways kung paano natin gagawin siya. Although, I myself, I applying it, pinapaalala ko din yung sarili ko. So, it's based on my perspective at the same time, based on my devotion. Yes. So, I'm proud to say na, ayun, kasi I want to, ito personal siya. Since hindi nyo naman ako nakikita, pero kung isa-search nyo ako, siguro makikita nyo na yung itsura ko. Ganito. Ayun. Um, quick background lang ng self. Quick background lang ng self na I used to be a worship leader and part of the church. And yun nga, may tinatawag kasi sa church na backslide, naging lukewarm. So, there's a lot of situation that happened to me on the past. As in, talaga. So, hindi ko rin masisisi yung church. At hindi ko rin masisisi yung sarili ko. So, may mga ganun kasi talagang situation in our life na dadating talaga. But this time, ayan. Ooh! Excuse me. So, medyo inuubo ako ngayon. I don't know why. Maybe on the panahon ngayon. So, yun. Ngayon, nagde-devotion ako because I thank God that I have this circle in my real life na they are ladies. Ayan, ano nga yung GC namin? Ladies in Christ. Although, I'm not perfect, okay? Pero, meron ng unti-unting takbo yung buhay. Isipin niyo 28 years old na ako. Magto-29 na this year and, di ba? Pero sabi ko nga, don't rush life eh. Okay? So, yun lang. Quick sharing. Okay? So, yun nga. So, our topic for today is pause and play again. Okay. So, this one is applicable for all. Especially if, di ba, pag nag-watch ng Netflix, pause muna natin kasi may gagawin pa tayo. Di ba? Pause ko muna kasi, matutulog na ako. Kasi play na lang natin pag available na tayo. And, for example, yun na rin sa TikTok, sa Spotify, di ba? Mapapansin nyo, in our life today is all about pause and play. Okay? Pero bigyan ko ng again. Pause, play, again. Okay? Pause and play again. Okay, sige. Meron kasi, I know, all of us, we are, we experience draining and burnout. Diba? Burnout tayo in a way na ang dami nating ginagawa. If you are a student, naging estudyante din naman si mo. If you're in a college, nandun yung na nagmamadali ka. And if you're in high school, kasi ngayon iba na ang ng high school ngayon. Nung time ko is wala pang senior high and junior high. So, sa high school, yan, sige, gusto ko na mag-college para trabaho na ako. Pagdating ng college, ayoko na, di ba? Tama na. And ngayon naman, in adulting mood, lalo na to, this stage of our life, the 20s to 30s, actually 30s and beyond, ganun pa din eh. Kasi lalo na if you want to settle down na into the marriage life, iba ng chapter yon. But, in our case, ito katulad ng 28 years old ako,
This time, ayan, I am very wondering, diba? Dumadating sa life na I need to pause. So, why we need to pause? Okay? Why you need to pause, diba? Nararamdaman nyo ba yung ganito na gusto nyong gawin yung mga bagay na yun and you know that you are capable, that you can do it in one day. Pero hindi mo nagagawa. Parang in psychology term kasi, it's a flight and fight mode. So, may ganun yun. So, correct me if I'm wrong sa mga psychologists na nakikinig dyan. Okay, psychiatrist po. Yun. So, may flight and fight mode kasi tayo mga tao. And then, we need to pause. Diba? Tapos, eto pa. Nararanasan nyo rin ba yung nakahiga ka lang pero tumatakbo yung isip nyo? Or siya nag-run. Ang daming tumatakbo sa isip. Diba? The unrealistic, the imaginative, or kaya yung mga deadlines, yung pangarap mo in the future, yung hindi mo malimutan yung past. So, and the present now, di ba? Tama. So, nararanasan natin yan. Well, you are human. Okay, tandaan mo na nararanasan ng lahat. Yan. But the thing is, how you can manage it, di ba? And why you're telling me, Ate Ivy, or kaya Ma'am Ivy, bala kayo kung anong tawag sa akin, Ma'am Ivy or Ate Ivy, but I'm comfortable in Ate Ivy. Miss Ivy, parang very ka rin. Tita, ganun. Tita Curie, ganun. What we're gonna do? And then why you're telling us that we need to pause. Why? Kasi hindi mo magagawa yung mga bagay na yun and you don't have any clear mind na ipagpatuloy ko yung mga bagay na yan. In what way? Sige, ganito. I will give you pointers to review. Text lang ba ito, ma'am? Hindi naman. Okay. So, number one, if you feel that if you feel that your room is disorganized, katulad ng kwarto ka ngayon, puro papel, then ng face ng mga bata, so forth, diba? So, yun, sobrang, dami ng papel. Okay. So, yun ang doon. And you feel that you are down, you feel that you want to give up. Ayan. You feel that you are draining and exhausted. Like what I've said before, you need to pause. Okay. Mag-pause. Lagi yung ina-advise ko sa mga friends ko, uy, tama na muna yan. Pahinga ka muna. Kasi even I myself, ganun din ako. Parang, simula nang dumating si 2024, hindi na napipigil yung life ko, which is nakaka-drain din. Minsan sabi ko, tanggalin ko na kaya, tanggalin ko na yan. Ganun siya. So, yun. You need to pause and figure it out. Ano gagawin mo? No. So, you can list it down. Actually, etong friend ko ngayon, friend ko nung high school, may tinuro siya sa akin sa online, sa laptop, yung Google Keep that can remind you also in your phone. So, diba, lagi naman tayo nakaharap sa phone. Hindi ko na generalize yung mga Gen Z kasi even different generation, they are focusing on phones na, diba? So, it's generalized to everyone na, diba, try to download it.
Lagay mo dun, list mo lahat yung gagawin mo. And then, dun mo na i-organize. And I think that's my friend. So, yun. List down na siya. And then, once na list down nyo na, o ano, tignan nyo yung uunahin nyo. Although, sa una mahirap. Like what I've said, I experienced it. Especially if you are a person like me, a wanderer, kung saan napapadpad, kung saan napupunta. Sabi nga doon sa TikTok naalala ko, anong era na kaya ng friend mo, di ba? So, ayan. And then, once na, nyo na yan, na-list down nyo, eto na papasok. Di ba, you do journaling or diary or what? Try to read a Bible. Kahit isang verse lang. Try to read Bible. Ito kasi, I share this to you kasi nagiging effective siya little by little. Minsan meron kasing yung changes sa atin, nagiging tayo, excited. Ano masama sa pagiging excited? Because it's not, tawag dito, natural. It's natural to feel yung pagiging excited. But, if you have that patience, diba, na changes, mas makikita mo yung magandang result, which is yung hindi lang desire ng heart mo, but also it's a will of God. So, yun ang doon. And then you do the devotion. Ito yung pinaka-foundation ni Ma'am ngayon, devotion. So, how I do it, I read Bible, okay? I read Bible, I reflect on it, and then I apply it on my life. So, yun. Yun na yung dalawang step. So, jot down what will you do for today, for this month, for next month, and then read Bible. Why we need to ask for God? Kasi when we wake up in the morning ba talaga gising natin? Minsan tanghali na, no? Or kaya hapon. Naalala ko yun, pagod ako nun when I was in corporate world. And then, hapon na ako nagigising. Talagang bagsak na bagsak yung katawan ko. Diba? But anyway, it's just sharing, okay? So, we need to wake up in the morning. It's one of the factor of discipline. So, natutuwa ako dun sa friend ko kahapon nga, tama, na he is an athlete kasi. He practice discipline. Being athlete. Iba naman yung kasi nila way. Pero nakakatuwa yung niya, shinare niya. And also, he is a content creator and he loves sharing and helping others. So, yon. And I hope so. Next time, ma-invite ko siya dito. Ayun, ang dun. We are both millennials. Yun, ang dun. So, nakakatuwa din. Ayun nga. So, number 2, ayun nga, devotion and discipline. Discipline talaga. Kasi you need to wake up in the morning. May nakita ko niyan sa na as an adult, you need to wake up in the morning. Hirap siya. Actually, if you are physically tired, if you are you are lazy. O, yan. Kala nyo, ha? You are lazy enough to wake up. Or kaya gising ka na, pero cellphone muna tayo. O, di ba? Yun ang doon. Anyway, then number 3, in your pause, di ba nag-pause ka? In your pause, try to unwind. Ay, gagala kami, ma'am. Ay, punta kami ng ganito. Hindi naman kailangan yung lumabas talaga na pupunta kayo sa malayong lugar. Hindi naman ganon.
Ako kasi once na nade-drain ako, especially nung nagda-drive na ako, yun yung isa sa fear ko eh. So, minsan pag-usapan natin about sa fear. May times na ako lang mag-isa, madalas pala, kahit nung hindi pa ako nagda-drive, I travel alone. Ang sabi nga sa akin ng manager ko nun, tanong niya sa akin, "Ay, bakit ka nalulungkot na wala kang kasama?" Yes, it's more happier if you are with someone or some people or friends or relatives or family or colleagues or so on and so forth. Kasi matatawanan, share mo yung, di ba, it will share to your core memory. But sometimes, if you want to go back or play it again, okay? Well, medyo papunta na tayo sa play again or play it again. Okay. Ang ano dun, isa sa na-realize ko is that it's okay to be alone. Sometimes, okay? Sometimes. Kasi you need to figure it out yourself. Maraming advices yan. Mapapakinggan natin in the social media at the same time sa mga friends natin, sa malalapit sa atin sa buhay. But the thing is, at the end of the day, you are the one who will help yourself and with God. Huwag niyong kakalimutan si Lord. Kaya ang devotion yung una natin. Mas ganito. Diba? Inano ko lang. Actually, habang nagsasalita ako ngayon, Ivy ha, tandaan mo yung mga pinagsasasabi ko. Hindi, kasi syempre, tao nga lang din naman tayo. Pero, it will help you. Na ano kaya na in my 2 weeks na ako na nag-devotion. Although, on and off pa din siya. Pero it's okay na ganun siya. Yun nga, it's okay to be alone. Pero wag na hindi ibig sabihin ng alone ka eh, mag-iisip ka na ng kung ano-anong, ay naku, wag po. You need to be alone and unwind. For example, punta ka lang ng mall, window shopping ka, pero labas ka lang ng bahay, jogging ka, lakad ka sa subdivision nyo, kahit inis ka sa kapitbahay nyo, dead man na lang, lagyan nyo siya ng airpods sa sarili mo, maglakad ka lang. Okay? Kahit inis ka na sa kapitbahay mo, isipin mo, kailangan mo mag-unwind. Kailangan ganito. Meron ka ng konti. Ayan ang ginagawa ko. Pumunta ako dyan. Especially now na nagdadrive ako. Ikot ako. May ginawa ako nun one time. Nagpagas ako. Madami akong gagawin. Sa totoo lang, there's a lot. Ngayon, meron pa akong deadline. Diba? Very good ka. Very good ka, ma'am. Diba? Um, there was a time kasi na gusto kong mag-unwind. Nakaka-drain yung nakaharap sa papel, ito na naman, ito, ganyan. Although I love my job, pero kasi syempre, tao ka, ano ka din. So, ikot ako dyan. Saan ako galing? Tagaytay, so, Alfonso ako one time. Pero hindi naman yung sa loob-loob talaga ng sa loob na daan lang. Nagundang, Kabalay. So, mag-round Cavite na pala. Hindi, yun nga. And then, sabi ko, yun, nakaka-relax siya. Tapos, makikinig ako ng music. Kaya, bibidyohan ko yung sarili ko na kumakanta. Ganun, while driving. Ayun ang ano doon. So, yun siya. You need to unwind and refresh. Unwind kasi refresh. Refresh ka, girl. So, mag-refresh ka, girl. And then, ito na yun. 1, 2, 3. So, una is, yun nga, jot down, devotion. Kasi ako nagsusulat ng sinasabi ko. Pangatlo is that, yun nga, yung you need to unwind. Okay? Fourth, isa din, yung fourth is, yun yan, I encourage you
to have physical activities. For example, hindi ka naman dancer, sayo-sayo ka dyan. You need to have sweat. Bakit? Make it sweat, di ba? Kailangan natin magpapawis. Why? It's based on me and also sa mga fitness coaches. Kasi sa mga fitness coach, sa mga instructors, key instructors, galing din naman sa kanila na it releases us happy hormones once we did physical activity. So, kung nakaupo ka lang at nakahiga ngayon, kung wala kang pang gym, you can dance, even you're not a dancer. Ma'am, nahihiya ako, bakit bibidyohan mo ba yung sarili mo at ipopost mo? Pwede ka naman magsayaw in your room. Ginagawa ko yan. Especially if hindi ako makapunta ng gym. So, nag-gym ako. Nag-start ako last year. So, nag-gym ako. Pag hindi ako makapunta ng gym, I dance here at my room, ganyan-ganyan. Kasi sayaw-sayaw tayo. Yun, ganun ang ginagawa ko. Kasi, alam mo, nakaka-ano siya ng, yun nga, may happy hormones kasi na nare-release. Correct me if I'm wrong sa mga fitness coach dyan. Pero yun ang ano sa, you feel that you are ready to play again. Di ba? Yun ang ano to. And then yun na, isa sa mga advices ko daw. Ano yan. And then, next, yun. So, yun. So, una sa pause. Pause here natin. Yan. And then, after that, you need to reflect also. Reflect sa mga. Then, pag dating sa play again, yun na. Punta na tayo sa play again. Start mo na yung mga ginagawa mo. Pero, pwede mo pa rin ipagpatuloy yung sa pause era mo. What do I mean? Sige, example. Okay? Example, nag-jot down ka. For example, you're a student. Unahin ko muna yung math subject ko. Math subjects ko. Diba? Sa college may math subject pa din. Kung HM student ka, ako na nagsasabi sa'yo, may math po ang HM. Okay? So, may math pa din ang HM. Di makakawala sa math. Okay? So, yun. Ano yung math subject? Yung mga activities, yung ano, kung mag-exam ma'am, unahin nyo yun. So, if you are the same as me na professional, young professionals, young pa rin tayo. Ay, 28 na tayo. Young professional pa rin. Tag dito, unahin nyo yung, for example, katulad ko, grades. Ayan. Di ba? Mamememohan ka na kasi grades. Di, lagay mo yan doon. Okay? So, lagay mo yan, unahin mo. So, ganun siya. And then, tapos, sa Google Keep kasi, may yung chinechekan siya. So, nakakatawa pag ano mo na, okay. So, nagkakaroon ka ulit ng dito, driven na okay, ito pala, ganito pala yun. So, meron ka ng takbo ng buhay. Okay? So, pwede mo rin ilagay, kung gusto mo, lagay mo, pati pagtutubrush mo, even it's unnecessary. Pero, sige, kung gusto mo, sige, lagay mo. It's up to you. Kasi ikaw naman nakakaalam kung ano yung gagawin mo. Okay? So, yun ang ano doon. And then, bakit i-a-apply ko ulit yung sinadjust? Sabi mo nga, ma'am, is Miss Ma'am, tawag dito, bakit sinabi mo gagawin namin is, syempre, pag sa post era nyo, yun na, na-jot down nyo na, gagawin nyo na dito sa play again. So, yung devotion nyo, sa play again, tutuloy-tuloy nyo lang. And then, that devotion, you need to apply it to yourself. So, this day kasi, it's all about salt and light ng Matthew chapter 5. So, actually, the Matthew chapter 5, hindi ko siya inisang araw. Sinachap ko siya kasi
Ganda ng chapter na yun. Hindi lang kasi siya isang araw. So, the chapter 5 is about salt and light. So, yun ang ano doon. Pero yung salt and light na yun, i-ano natin sa next episode na. Anyway, ganun siya. So, devotion, tuloy-tuloy mo lang. And then, next naman, pag ano ka, sige, unwind ka lang. I-enjoy mo yung life. I always tell to my student na kasi nape-pressure daw sila sa family nila, sa parents nila, yung tito niya yung nag-aaral. Ang dami ko naririnig at nakikita niyan sa mga secret files. Kasi I've been student kasi. So, naranasan ko kung ano nararanasan nila. So, nape-pressure sila kasi sila yung breadwinner. At the same time, nag-aaral sila. Wala silang pang-aral. So, nagtatrabaho yung mga bata. Sabi ko, ganun. Ang sabi ko sa kanila, okay, sige. Tapos tumigil ako ng pag-aaral kasi ganito, ganyan, may nangyari. Well, actually, may mga student ako mas matanda sa akin, 32. Tapos meron akong student din na 27. Diba? Ang lapit sa edad ko. Noong una, actually may konting ano nahihiya din ako. Pero, ang mga ano doon, sabi ko, i-inspire mo sila na ipagpatuloy nila kung ano. Kasi nga, like what I've said, sa mga estudyante na nandito, college is not a race. Tandaan niyo yan, college is not a race. I'm not telling you na magburakol ka. No, don't do that. Kawawa magulang mo. Okay? Enjoy the college. Enjoy the moment of college. And makikita mo na lang, pag-graduate ka na. Okay? Kung ikaw ay returnee or kaya ay naging irregular, there's always a hope. Okay? So, yun ang ano doon. And then next, sa mga young professional as na still na we are in the pause and play era natin. O, pause play tayo sa mga ganitong edad na So, ang ano dyan, kasi ang dami na nating gustong gawin. So, and meron na tayong mga gustong goals. Ano lang, I advise na one at a time. One at a time lang. Yan yung na-realize ko last time. Kasi I'm a type of person na na-overwhelm sa mga opportunities na, sige, kunin ko yun. Sige, ganito, ganyan. Ganun ako. So, nakaka-rin. So, sa mga young professional or yung mga age 20s, 30s, 40s na ganun pa din, na nagtatanong, saan ba ako patungo? Yun nga, di ba nga sa post, balikan natin yung sa post, is that nag-unwind kayo. Enjoy nyo lang din. Okay? Enjoy nyo lang din sa play again nyo na era. Very millennial era. So, play again nyo na enjoy nyo lang. One at a time. Maalala nyo, di ba, sabi ko nga, nag-organize tayo, ganyan, one at a time. Kung hindi nyo nagawa at may consequence dyan, accept the consequence. Okay? Huwag matakot na hindi tanggapin ang consequence. Because that's the part of your growth. That's the part of maturity. Okay? Kasi wala naman sa edad ang pagiging matured That's the mindset. Yun yung natutunan ko sa friend ko. Okay? Kasi nakikinig din ako ng niya. Although sa love, tapos na. Okay? So, I'm praying for the life partner. Yun ang ko doon. Anyway, yun ang doon. Na, you need to set your mindset. Sa mindset kasi, you need to set your mindset. Mali pala. You need to have right mindset. Okay? Pero it doesn't mean if you have a right mindset, ikaw na magpapatakbo ng buhay. No. Every decisions in our life, this is I believe and this is work for me. Kung hindi to okay sa inyo, okay?
Pero this for if you have decisions in life, always ask and seek God. Sabihin nyo, Lord, okay ba to? Lord, pag tiniko ba to, hindi ba magiging okay? Or kaya may masasaktan ba? Ganun mga tanong. Para ka nagsusumbong sa isang kaibigan. Ayan, di ba? Ano na yung cellphone ko. Or kaya nagsusumbong ka sa isang nanay, kay kuya, di ba? Kapatid, doon. Yun ang ano. Then, before, kasi nakaka-relieve siya ng sarili. If your decisions are natatanong ka rin sa kasi minsan dahil sa bukso ng damdamin natin, lalim, because of our emotions and feelings, mas lalo tayo nagliligaw. So, babalikan na naman sa pause, di ba? Pero wala namang problema dun. Like what I've said, the progress, the process is continue. Especially, dadagdagan ng edad nyo, ay natin pala, dadagdagan na nga pala edad ko ngayon. Natin, or, di ba? Tapos, dadagdagan din responsibility natin, duties and responsibility in life. Ganun talaga. And, lalo ka nagiging goal-driven. Ganun talaga. Okay? So, yan ang ano dun. And then, yung last na ano doon sa pause, pwede nyo pa rin i-apply sa play. Bakit? Okay? Yung last natin, unwind. Ayun yung exercise. Yes, and play again. Continue lang ang exercise. Continue lang yung kasi pag tinigil nyo yan, mararamdaman nyo din eh. Lalo na if you are ako kasi na nag-gym ako. For example, nag-leg day ako. Tapos kinabukasan, ay kaya ilang araw, di ako bumalik. Ay siya. Diba? Pag nag-leg day uli ako ng after 1 week, sasakit na naman siya. Pero pag tinuloy-tuloy nyo siya, yan na yung ano nyo. So, ganun siya. Parang masasanay na lang yung katawan nyo. Pero kasi ako, hindi ako masyado nag-leg day. Kasi lagi akong lakaran ng ginagawa sa buhay. Okay. Pero pagdating na hindi ko siya sa ano ko kasi as much as possible, all around ko yung workout ko. More on ano talaga. Pero ngayon I'm focusing on my yun. Yun na yun. Basta yun. Okay? Basta yun siya. So, yun. Yun yung mga ano natin. Key points. Okay? So, I challenge you, everyone. Okay? I challenge you, everyone, na ma-apply and ano tayo, tulungan tayo sa pag-grow. Diba? I'm not that expert, ha? I'm not that expert. But, I keep continuing, ayun na, nabulol na. I keep this podcast continuing because I will use this platform in sharing the goodness of the Lord. Okay, isa rin yan. So, kung magugulat kayo na, wala, nagsishare na siya ng ganito, nagsishare na siya ng ganito. Well, that's one of my, promise to God. So, kailangan yung ginagawa ko. Although, in the past few years, naman lagi siyang kasama sa buhay ko. Lahat ng achievements ko, small or big achievements, lagi siyang kasama. Okay, yun lang, nakakalimot nga lang ako to obey. Okay? So, sige, i-sum up natin. So, what will you do in the pause and play na you can apply it both? So, sa pause and play, you need to jot down, okay, to organize kung ano yung mauuna, ano yung priority. Then, next naman is yung dito, devotion nyo, yung journal nyo, yan.
Sa akin kasi devotion is one of the 9. Read your Bible, pray at the morning, ask for guidance, and number 3 is that mag-unwind ka, ano ka sa life mo. And then, pang-apat is that, ayun nga, you need to exercise, physical activities, and then, continue what are you doing. Okay? Continue what are you doing. Enjoy life, everyone. Okay? Huwag masyadong magpaka-stress. Stress is there, pero huwag niyo naman masyadong dibdibin. Hala kayo, papangit kayo niya. Tatanda kayo agad. Kidding aside. Pero yun nga, di ba? So, hopefully, na-enjoy niyo to, yung episode natin ngayon. And see you on the next episode. I really miss you all. Okay? Sa mga followers ko. Thank you, everyone. Goodbye. Have a great day. A great night. Kung nasan mo po kayo. Okay, thank you.